So, prayer series po, tatakbo po 'tong series na 'to mula ngayong June hanggang, November, I believe, and then sa December magkakaroon tayo ng Christmas, series. So, dito po sa ating prayer series, ang una po nating tatalakayin dito ay Introduction to Prayer. Marami na po tayong, I believe, marami na tayong natutunan about sa prayer lalo na nung nagkaroon tayo ng um, vision about sa Word of God, prayer, and fellowship. At kahit noon pa naman, minimensahe na din ang patungkol sa prayer. Kumbaga ito po, hindi na bago sa atin to. Hindi na bago sa atin tong subject ng prayer. Kasi last year, nag-focus tayo sa subject ng healing. Pero ngayon po, inilagay sa puso natin bilang mga prayer minister o mga prayer warriors po na mag-aral tayo patungkol sa prayer para meron tayong pundasyon paano tayo nananalangin sa Diyos or ang pinakadalangin talaga natin dito na tayo ay maging tao ng panalangin. Kung paano tayo ay tao ng salita ng Diyos. So, sa prayer po, maraming pwedeng pag-aralan dito. Maraming pwedeng talakayin kasi po napakalawak ng prayer. Napakalawak niya. Ganun pa man, para hindi tayo maguluhan, magsisimula ako doon sa mga basic po, mga pundasyon, mga foundation. Hindi ibig sabihin na basic ay ano na, parang babanji-banjingin na natin. Pero alam ko naman na yung puso ng bawat isa, uhaw pa rin tayong matuto kahit alam natin na 'tong mga katotohanan na ito. Meaning to say po, hindi ibig sabihin meron na tayong pagkakaalam, babanji-banjingin na lang natin yung mga pag-aaral. Kasi po kahit sa school, sa mga pag-aaral sa mga kabataan or sa mga bata, kahit paulit-ulit na pinag-aaralan yun, 'di ba, sa elementary tapos mag-aaralan mas iigting pa ulit sa high school at mas magiging specific pa o magiging major sa college. Sinasabi nga na para ma-retain sa kaisipan ng mga tao, kailangan ng repetition, kailangan ng paulit-ulit. So, I believe po na meron tayong teachable heart, I believe na meron tayong openness ng puso para matuto sa Panginoon. Dahil alam naman natin na talagang ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Ganun pa man, yes, ang Diyos ang nagtuturo, pero yung balance din po na mayroong nire-raise ang Diyos na mga lingkod niya para ibahagi ang kanyang salita. Kasi hindi makakagawa ang Diyos independent kung wala siyang taong gagamitin. Pwede siyang gumawa independently. Pero yung pinagkatiwala niya kasi dito sa mundo, yung mga ipinagkatiwala niya sa mga tao yung, paggawa dito sa mundo. So, ganun pa man, ang una po nating tatalakayin ay Introduction to Prayer. Introduction po. I choose po itong prayer na itinuro ng Panginoong Hesus, pero bago tayo pumunta doon, alamin muna natin ano ang panalangin, bakit nananalangin, kailan nananalangin, saan nananalangin, at paano manalangin. Ini-next week ko na po 'tong how should we pray kasi hindi po aabutin 'to sa oras natin ngayon. So, pinaka-basic lang po, kapag dumarating sa atin yung subject ng prayer, ano yung una nating naiisip? Ano yung unang tumatakbo sa ating kaisipan? Maaring ang definition natin matagal na sinasabi sa atin ay ito yung hininga ng mga manampalataya, 'di ba? Yun yung, pumapasok sa ating kaisipan agad-agad 'pag sinasabing prayer, which is totoo po 'yun. Ngayon po, dito sa what is prayer or ano ang panalangin, maghanda po kayo ng Bibliya niyo kasi maganda po sana nakabukas yung mga ating mga Bible since Bible study po ito. I-open niyo po sa Matthew 6:5-8 yung binasa kanina ni Nanay Lina and then, aarangkada po tayo dito sa ating pag-aaral. So, what is prayer po? Kinuha ko muna ito sa Merriam Dictionary. Ang Merriam Dictionary po, ito po yung trusted na dictionary sa mundo. Even kahit Christians po, gumagamit sila ng dictionary. And yes, gagamit tayo ng Bible kasi ang Bible naman talaga ang pinaka the best na mag-explain kung ano talaga yung subject na ito. Pero sa ngayon, dahil ito introduction lang, tingnan po natin yung sinasabi sa dictionary. Ang prayer daw po, ito ay address, yung pag-address natin sa Diyos, petition, yung pamamanhik natin
Sa Diyos, yung malaki po na G diyan, itong G na malaki, pero mayroon din po kasing maliit na G. Meaning yung mga Diyos-Diyosan ng mundo. Kasi po, hindi lang naman Kristiyano ang nananalangin. Kahit yung mga kabuuan ng mga tao sa mundo, even iba-iba yung Diyos na sinasamba nila, kini-claim nila na nagpi-pray sila. Bukod na lang sa mga atheist or sa mga wala talagang Diyos. Sa paanong paraan? They pray to God by word or in word or pwede din daw sa thought o yung kaisipan. Number two, ang panalangin daw, ito ay action or ito ay practice. Panalangin mo sa Diyos. Again, nagpapakita ulit yung big G dyan, which is ang tunay na Diyos na meron tayo, malaking G, pero may tinutukoy din ang mundo na little g o yung little God, yung mga Diyos-Diyosan nga ng mundo. And then number three, a religious service. Kasi hindi lang po tayo ang nagpe-pray. Alam niyo po ba yon? Kahit po ang mga ibang mga religious na sekta, nagpe-pray din po sila. They claim, even like for example, yung mga Buddhist, nagpunta kami sa mga temple ng Buddhist na may mga taong nagpe-pray doon. Um, Even Muslim, may mga katrabaho kami mga Indonesian na nagpe-pray sila. Like, kung tutuusin pa nga, mas prayerful pa sila kaysa sa atin na mga Christian Like mayroon silang mga naka-specific na Ramadan, meron silang mga prayer meeting, yan ganyan. Pero ito pong religious service, consistent po siya primary doon sa prayer. Kumbaga meron talaga silang nakaset na mga panalangin na prayer. So, yes, ang Christianity po hindi po 'to religion, ito po ay relationship sa Panginoon. At siyempre bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo kumbaga hindi tayo pumapayag na mas religious pa na manalangin yung mga taong walang pagkakilala sa totoong Diyos kaysa sa atin. Hindi po yun tawag dito, hindi po yun pagmamalaki, pero bilang mga Kristiyano o bilang mga anak ng Diyos, tayo dapat yung prayerful. Mas prayerful dapat tayo kaysa sa mga religious sa yung mga religious na tao. So, iba po kasi 'pag sinabing religious at godly, may kaibahan 'yon. Ang mga tao puwede nilang i-claim na sila ay religious, pero kung tatanungin mo, sila ba ay godly? 'Yun po yung basic na tawag dito, na definition ng prayer based sa Merriam Dictionary. Pumunta na po tayo sa ating scripture po sa Matthew 6:5. Ang sabi po dito sa Matthew 6:5, pangunahan mo na Pastor Agnes, yung verse 5 po. Mabasa po. Ate Agnes, pwede pong pabasa ng verse 5? You shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the street, and they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. Sa Tagalog ba? Sorry. Okay lang po yan. Teka, wait So, lang. dito po Ano ko sa makikita Tagalog? po natin Okay, wait na lang. Sige. yung salita po na "and when you pray." Pansinin po natin yung when you pray. Kapag nakabukas po yung Bible natin ngayon, mag-observe po tayo mag-observe. Observation po. Kung mapapansin niyo po yung buong chapter ng chapter 6, kung matatandaan niyo po yung chapter 5, ito yung pinakamahabang sermon ng Panginoon sa Sermon on the Mount, yung chapter 5 po. Marami po siyang sinabi diyan na mapalad ang mga taong may malinis na puso, mapalad yung mga taong nagtitiwala sa Diyos. Marami pong nabanggit diyan sa chapter 5. After po nun, sa chapter 6 po, meron siya pong itinuro. Ito po ay nakahati sa apat. Una, yung charitable deeds, yung pagbibigay po, hindi sa church, kundi pagbibigay sa mga tao o pagiging open na magbigay o magkawang gawa sa pamagitan ng finances, pamagitan ng pagbibigay ng anumang klaseng pagbibigay. Pangalawa po, sa prayer. Mula po verse 5 to verse 15. And then pangatlo po yung fasting, which is pinag-aralan natin siya nung pagpasok nitong taon na to.
Kung maalala niyo po yun, yung prayer and fasting na pinag-aralan natin. Pero yung pang-apat po, about po sa kayamanan, wealth. Kasi nga mas marami pang itinuro ang Panginoong Hesus about sa money kaysa dun sa mga ibang sermon. Kung papansinin niyo po yan sa gospel. Ngayon po, naka-focus tayo dito sa prayer. Pero pansinin natin yung verse 3 sa chapter 6. Sabi po diyan, when you do charitable Mahilig deed. kapag naglilinis When ka, you huwag mo do. nang Okay, ipaalam kapag ito ikaw ay sa nagbibigay. pinakamatalik. Verse 5 po, when you pray. When you Pag pray, kapag ikaw ay nananalangin, nananalangin. Sa verse huwag 6 ka po, na. ginamit ulit yung salitang when you pray. Ngunit Napansin niyo po kapag ba yon? And then sa verse mananalangin ka, 7 pumasok ka po, sa insulin. binabanggit po dito yung salitang when you pray. At sa Panalangin mo, verse huwag mong 16 gagamit sa po, sinasabi diyan when you fast. Ano pong dumarating sa atin pag sinasabing when you do charitable deeds, when you pray, and when you fast? Kung magiging observant po tayo, pinapakita po diyan na inaasahan ng Panginoong Hesus na ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tinawag, ang mga Kristiyano ay nagbibigay, nananalangin, at Yun na. nag-aayuno. So hindi po ginamit yung salitang if. Kasi po pag if, para po siyang, yung if po, para po siyang kung gagawin mo to. Parang suggestion siya. Pero dito sa salitang when you pray, diretsahan na sinasabi ng Panginoon or ini-imply sa atin na bawat tao, inaasahan niya na nananalangin. Merong time na inilalaan po na nananalangin. Na ano po natin yun, nasundan po natin yun. Pag ginagamit po yung salitang when, ito po ay tumutukoy sa oras, sa panahon. Di ba po, yung what ay ano, yung when, yung time, ang tinutukoy doon or kailan. Pag sinasabi namang where, ito yung saan, 'di ba? Napapansin po natin 'yon. Mahalaga po natin makita 'yon dahil bilang mga manampalataya, again, yung mga salitang when you pray, binibigyang diin dito sa buong chapter 6. Pinapakita sa atin na bilang mga manampalataya, meron tayo dapat prayer life. Meron tayo dapat time na nananalangin sa Panginoong Hesus. Pero bago po ituro ng Panginoong Hesus ang patungkol sa panalangin, gagamitin ko na naman 'tong ilustrasyon na 'to. For example po, ako ay pumasok sa isang classroom. Doon sa whiteboard or sa blackboard may nakasulat na. Para ako ay makapagsulat ng gusto kong isulat, ano ang una kong gagawin? Burahin. Buburahin muna. So ganun din po dito. Ang Panginoong Hesus, bago niya ituro yung the model prayer or the Lord's Prayer na isi-share natin next week, meron muna siyang gustong burahin doon sa mga nakasanayan ng mga taong Mga tao. nananalangin. Kasi po, minsan dahil sa nakasanayan na natin, feeling natin ay yun na yung ginagawa natin at alam natin na yun ay mahalaga. Hindi po ba? Okay. So dito po makikita natin ano yung una niyang gustong sabihin. You shall not be like the hypocrites. Ano ang hypocrites? Balikan po muna natin doon sa tawag dito, doon sa sinasabing when you pray. Kailan ba tayo dapat nananalangin? Next slide po. Dito po sa kailan dapat tayo nananalangin, dun sa verse na sinesend ko po sa inyo sa Psalms 55 verse 17, evening and morning at noon I will pray, I will and cry cloud and he shall hear my voice. Makikita po natin dito yung when we should pray ay pinapakita po ng Biblia sa aklat ng Psalm o sa aklat ng awit na gabi, umaga, at tanghali, pinipili mong manalangin. Yun po yung mga time natin na tayo ay nananalangin. And yes, kahit anong oras ng buong araw, pwede tayong manalangin. Noong panahon lang kasi ng mga sa Jewish nung time na yon, kung makikita nyo po, meron silang naka-secluded na mga prayer. Pumupunta talaga sila doon sa temple o sa sinagoga para sila ay manalangin. Pero I believe, ngayon na tayo ay nasa New Testament na, we can pray kahit nasaan tayo. At anumang oras pwede tayong manalangin.
Ngayon po, dito po sa sinasabi ng Panginoon, "You shall not be like the hypocrites." Huwag daw tayo maging katulad ng mga hipokrito. Ano ba ang hipokrito? Ano ang hipokrito? Kung aaralin niyo po 'yan sa Strong Concordance, yung parang dictionary po ng Biblia, ang Greek po niyan ay hypocrites. Ang ibig sabihin po niyan, sa madaling salita, sila daw po ay mga actor sa isang stage. Di ba po yung mga actor sa isang stage sila ay nakamas para pong stage performer. Di ba po sa isang performance po o sa isang stage play. Dito po pinapakita na yung salitang hypocrites, sila po ay parang mga stage player. Parang mayroong maskara na hindi naman sila yon pero nagpapanggap sila for the sake na doon sa role na ginagampanan nila. Na-imagine po natin pag sinasabing hypocrites. Yung hypocrites po, yun po yung sinasabi dito sa Strong Concordance. Ano ang hipokrito based sa definition ng Panginoon? Ang mga ginagawa ng mga hipokrito, sumunod lang, for they love to pray. So, hold on. Makikita po natin dito na hindi lahat ng mga religious na mahal ang manalangin ay talagang incline na sa panalangin itinuturo ng Panginoon. Hindi po tayo nagja-judge, pero based po dito, meron pong sinasabi ang Panginoon patungkol sa mga hipokrito. They love to pray. Saan? Sila ay tumatayo sa sinagoga. Saan pa? Sila ay tumatayo sa mga corner ng mga streets. Ano ang kanilang layunin? That they may be seen by men. Kaya ano ang nangyayari? Assuredly I say to you, sabi ng Panginoon, totoong sinasabi ko sa inyo, nakuha na nila ang kanilang reward. Excuse me. So, dito po makikita po natin na ang Panginoon, bago niya ituro yung patungkol sa panalangin, nais niyang alisin yung mga nakasanayan ng mundo. Kasi po, ang nakikita nila sa kanilang mga religious leaders, mahal naman nilang manalangin. They love to pray. Pero saan sila nananalangin? Sa sinagoga at sa mga corner ng mga streets. Bakit? Dahil meron silang purpose. Gusto nilang makita sila ng mga tao para pong eye service. Gusto nilang mapansin ng mga tao. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, they have their reward. Hayaan po natin na mas-sink in sa isipan natin na hindi lahat ng mga religious na nakikita natin na nananalangin or mahal ang panalangin ay talagang incline na sa panalangin itinuro ng Panginoon ng kanilang ginagawa. Okay, tuloy po tayo. So yan po yung hypocrites at kailan daw tayo nananalangin? Evening, morning, at noon. Now, masama po ba na nananalangin sa mga public? Masama po ba na nananalangin sa public? Yun ba talaga yung gustong iparating ng Panginoong Hesus dito nung kanya itong ituro? Dito po sa sumunod na verse, ang sabi po sa Matthew 6:6. Ate Beck, pabasa nga po nung nasa screen, Matthew 6:6. Mm. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok yung silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Amen po. Salamat. So dito po makikita natin sa sulat po ni Matthew, kasi po si Matthew, siya ay sumusulat. Ang nakafocus po ng kanyang sulat, ito po ay para sa mga Jewish nung panahon na yon. Hindi po to para sa atin. Kasi po minsan, tayo bilang tayo bilang minsan na nagbabasa, agad-agad na tayo ay nag-a-apply. Pero mahalaga po na busisihin natin, marunong tayo paano mag-observe, na ini-interpret natin through the help of the Holy Spirit, pero tayo din ay mag-a-apply. Ganun pa man, hindi tayo agad-agad nagko-conclude sa application. Kasi pag na-observe mo ng mali, na-interpret mo ng mali,
ma-apply mo din ng mali. For example, katulad kanina, sinasabi sa verse 5 na wag daw kayo maging katulad ng hipokrito na sila ay nananalangin sa mga streets, nananalangin sa ano. Kung isipin mo, yun ba talaga yung gustong iparating ng Panginoon? E paano po, Lord? Nananalangin kami sa street evangelism. Nananalangin po kami pag nasa labas kami. Ibig bang sabihin nun? Sinasabi ng Panginoon na dapat hindi kayo nananalangin publicly? Dito po natin makikita na dapat tayo ay maging observant. Huwag tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Huwag tayo agad-agad pumupunta sa conclusion. Kasi po, ang sulat pong ito sa Book of Matthew po, isinulat po ito ni Matthew para sa mga Jewish nung panahon na yon. So, ang Bible po, hindi po sinulat ito sa atin directly sa atin. Pero ito po ay sinulat para sa atin. Katulad ng sinasabi po ni Paul sa Romans 15:4, whatever things were written before, ito po ay nakasulat noon pa. Pero ito po ay nakasulat, sabi ni Paul, for our learning. Meron tayong principle na matututunan about sa prayer sa subject na ito na pinag-aaralan natin. Pero hindi po yan nakasulat directly sa atin. Ang sinusulatan niya dito ay yung mga Jewish nung time na yon. Pero sa pangyayaring ito, ang nire-rebuke ng Panginoon dito yung mga religious leaders nung panahon niya. Kasi nga, ang ginagawa nila, sila ay nananalangin sa mga corner streets, sila ay nananalangin doon sa mga public places para mapansin sila ng mga tao. Kaya dito po, sa verse 6, ang sabi po 'di ba, when you pray. Verse 5, verse 6, verse 7, makikita nyo yung mga salita dyan na when you pray. So again, inuulit-ulit sa atin na ang mga prayer minister, ang mga prayer warriors, meron tayo dapat buhay na panalangin. Meron tayong time na tayo ay nananalangin. Pero saan? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang instruction, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who sees in secret, or who is in the secret place. Ang Ama natin ay nasa secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Sa madaling salita, walang reward publicly or openly kung walang nangyayari na secret place. Kung hindi tayo nananalangin sa secret place, huwag tayo mag-expect ng reward openly. Makita po natin yung sinasabi dito. Una pa lang doon sinasabing go into your room. Ito ay pagdesisyon na naalisin mo lahat ng mga distraction. You have shut your door. Kailangan mong isarado talaga ang iyong pinto. Yun yung mga tinatawag na mga prayer closet. Kasi po, yes, pwede tayong manalangin kahit saan tayong lugar. Pero maganda din na meron tayong time na inilaan na nagsasara tayo ng pinto para tayo ay makafocus sa Diyos at makapanalangin. Even ang mga tao po na nagpe-pray sila bago kumain, nagpe-pray sila bago matulog, nagpe-pray sila pag pupunta sila sa mga travel nila, ganyan. Pero hindi po yun, kasi po yun ay public, di ba? Public na prayer. Pwede kang pumikit lang kahit nakikita ka ng mga tao. Wala pong masama doon. Pero maganda din po na meron tayong panalangin sa ating secret place. Saan ang secret place mo? Kasi po, kung sasagutin natin yung pang-apat na question na where should we pray? Maliwanag na sinasabi dito, at the secret place. Kasi totoo na pwede tayong manalangin kahit saan tayong lugar. Pwede tayong manalangin kahit nasa mga public places tayo, pwede tayong manalangin kahit tayo nagtatrabaho, pwede tayong manalangin kahit tayo nagtatravel, pwede tayong manalangin kahit nasaan tayo. Pwede open communication sa Diyos 24/7. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala na tayong time na magsara ng pinto para manalangin. Hindi ibig sabihin nun na wala na tayong na hindi na tayo magpi-pray intimately sa Diyos kapag wala ng mga distraction. Kasi po 'di ba kadalasan kapag tayo nasa secret place, kapag tayo ay nasa room natin, ang ginagawa natin kung hindi na tayo nagbabasa ng salita at nananalangin, mas mahaba na yung time na ginugugol natin sa distraction, sa pag-scroll ng scroll sa social media. Kung hindi ka po 'yun, pupuwedeng ikaw ay nanonood ng nanonood. Pero meron talagang mga distraction kahit ikaw ay nasa door,
kahit ikaw ay kahit nakasara na ang iyong pintuan. Pero kung babalikan lang natin yung tanong natin dito kanina, hindi sinasabi dito na taliwas ang Diyos sa mga public prayer. Ang sinasabi lang po dito sa talatang ito, yung position ng puso ng mga tao, ng mga religious leaders at that time. Kasi ang gusto nila, makita sila ng mga tao. Pero hindi po ibig sabihin nun na ipinagbabawal ng Diyos yung mga public prayer. Nuggets po? Kasi baka mamaya sabihin natin, paano po yun? Mag-i-street evangelism po kami mamayang hapon. Ibig sabihin po nun, dahil pinag-aralan namin to, hindi na kami pwedeng manalangin publicly. Hindi po yun ang gustong sabihin dito sa pag-aaral natin. Ang kinokorek po ng Diyos sa mga sinasabihan niya dito ay yung puso ng tao. Yung puso po ng mga tao ang kinokorek niya dito. Hindi po yung act lang na ginagawa nila, kundi yung puso. Ano ba yung gustong mong makita? I mean, ano ba yung gusto mong makita ng mga tao kapag ikaw ay nagpipray? Para ba mapansin nila na ikaw ay religious? Para ba mapansin nila na ikaw ay alam mo manalangin at masigasig kang manalangin? Hindi ba ikaw ay nagpipray para mailapit mo ang Diyos? I mean, para mo mailapit ang mga tao sa Diyos? 'Di ba? Kapag tayo halimbawa naghihingi yung mga tao ng prayer request, kapag tayo nagmi-ministry sa labas, nagpe-pray tayo para mailapit natin ang Diyos. I mean, mailapit natin ang mga tao sa Diyos. Pinagpe-pray natin sila. Kaya dito po makikita natin hindi dahil sa against ang Panginoon sa public prayer, kundi yung puso ng mga tao. Heart check. Kapag ba ikaw ay nagpe-pray publicly, para ba makita nila na ikaw ay religious? Kasi pag yun po ang iyong layunin o purpose, itigil mo na or mag-heart check ka na. Kasi dito makikita natin kahit ikaw ay nasa secret place or sa public place, pwede mong piliin na ang panalangin mo ay talagang ang layunin mo para masamba ang Diyos, para makausap ang Diyos, para tawag dito, katagpuin ang Diyos. Hindi ka man nakikita ng mga tao. So yun po ay mahalaga na makita natin. For the sake po ng pag-aaral na to, hindi ko na po to masyadong lalawakan kasi po yung oras natin limited lang at kino-condense lang po natin yung ating pag-aaral. Pero I believe po na ito po ay pinapaunawa na sa atin ng Banal na Espiritu as we listen na hindi po ibig sabihin na sinasabi ng Panginoong Hesus dito na panalangin sa streets, panalangin sa sinagoga, na hindi ibig sabihin po nun na hindi na tayo mananalangin publicly. Kasi po, kung pag-aaralan niyo po ang Biblia, mayroong mga prayer publicly na powerful. Kahit sa Old Testament, ang isa sa mga tumatatak sa akin sa public prayer, yung ginawa ni Elijah, na siya ay nanalangin na nagpababa ng apoy ang Panginoon. Kung mapapansin niyo po yun. At makikita niyo din po sa mga New Testament, kahit yung kay Paul at saka kay Silas, nag-pray sila publicly. Pero lahat po ng mga ano na po na yun, hindi para makita sila ng tao, kundi yung talagang gusto nilang katagpuin ang Diyos. Gusto nilang manalangin sa harapan ng Panginoon. So yun po ha, ganun po yung klase ng pag-aaral na ini-establish natin dito. Mag-observe ng matino, mag-interpret through the help of the Holy Spirit, pero pupunta din tayo doon sa application. Hindi basta-basta na nag-a-apply sa salita ng Panginoon. Pero dito makikita natin sa verse 6, walang reward openly kung walang prayer secretly. So, secret muna na prayer bago makita yung reward. Pero ang reward na dito is openly. Di ba po? Ikaw yung una makakaranas ng reward or ng panalangin. I mean, yung laman ng puso mo na ipinapanalangin mo sa harapan ng Panginoon. Sa verse 7 po dito, sabi dito, when you pray. Inulit na naman yung salitang when you pray. Patuloy nga ako, Ate Tin, nandyan ka ba? Yes, Ate Tin. Patuloy nga po ng verse 7, pabasa. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga hintil. Akala nila'y pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. Ayan.
Salamat po. So, dito po makikita natin or kung papansinin po natin, nandiyan na naman yung salitang when you pray. Again, verse 5, when you pray. Verse 6, when you pray. Verse 7, when you pray. Inaasahan na ang mga anak ng Diyos ay nananalangin. Pero sa ating pananalangin, binubura ng Diyos yung nakasanayan natin na baka kasi nandun ka sa paulit-ulit mong ginagamit yung mga paulit-ulit na panalangin. Kaya po dito po, katulad ng sinasabi natin kanina, ang Book of Matthew sinulat to para sa mga Jewish. Pero mayroon siyang binabanggit na isang group ng tao dito. Yung hidden po o yung sa translation ng Tagalog, yung hintil, tayo po yan. Ang mga hintil po, yun yung mga taong hindi kabilang sa tipanan ng Diyos nung Old Testament. Pero ngayon na tayo ay nasa New Testament na dahil ang Panginoong Yesus ay nag-alay ng buhay, Grego man, Jewish man o hintil na sinasabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa Romans, wala nang pagkakaiba. Kasi ang pribileyo na tinanggap natin sa Panginoon, tayo ay malayang makakalapit sa Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kahit sa ating panalangin, wala nang harang kahit tayo ay hintil. Pero po ang mga hintil, meron silang nakasanayan at that time na paulit-ulit nilang binabanggit yung mga panalangin na kanilang sinasambit. So kanina, nire-rebuke ng Panginoon yung mga religious leaders na nananalangin sila dahil ang gusto nila makita o mapansin sila ng mga tao. Pero dito po sa verse 6 po, tinuro kung saan tayo dapat nananalangin sa secret place. At sa verse 7 po, tinutukoy po dito na huwag tayong gagamit ng mga salitang repetition. Huwag tayong gagamit ng mga salitang paulit-ulit o pajulit-julit. Kasi po, kanina, ang gusto nila, mapansin sila ng mga tao. Pero itong mga hintil po, gumagamit sila ng mga paulit-ulit na salita. Kasi ang iniisip nila, mapapakinggan sila ng Diyos na pinapananalingan nila. 'Di ba? For they think that they will be heard for their many words. Yun ang kanilang mindset, yun ang kanilang palagay, na ay kailangan kong paulit-ulitin tong salitang ito para mapansin ako ng Diyos. 'Di ba? Alam natin 'yan, meron tayong pinanggalingan na simbahan na ulit-ulitin mo 'to, ipanalangin mo 'to, apat na Aba Ginoong Maria, apat na kung ano-ano pa mang mga panalangin. Nung hindi ko pa po naunawaan 'yon, kahit nung baguhan pa lang ako sa Christianity noon, natatandaan ko noon, tinatry ko yung best ko na manalangin kahit nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoong Hesus noon. Meron akong rosary, meron akong paulit-ulit na parang nobena na paulit-ulit na pinapanalangin. Nanggaling po ako doon sa ganong klaseng panalangin. Pero kung papansinin mo yun, walang against ang Panginoon doon. Walang sinasabi sa Bible na sabihin mo tong apat na panalangin na to, 5 ganito, apat na ganito, 3 ganito. Nakikita niyo po yun? Kasi dito po natin makikita na yung mga taong naliwanagan patungkol sa panalangin, nakikita nila na hindi dahil sa madami nilang sinasabi, ang parang ang bigat para sila ipapakinggan ng Diyos. Pero minsan kahit tayo bilang mga Kristiyano na din, meron tayo minsan mga panalangin na paulit-ulit. Ano yon? Maaring i-heart check mo na yon. Personal, tanungin mo yung sarili mo, ano yung mga panalangin na parang paulit-ulit ko nang sinasabi? Heart check. At sa verse 8 po, dito po tayo magtatapos kasi wala na tayong time. Sa verse 8, therefore, do not be like them. Huwag daw tayong maging ganon. Huwag daw tayong maging katulad ng mga Jewish at mga hintil na pakitang tao o eye service at huwag din tayo maging katulad ng hintil na paulit-ulit na pinapanalangin nila yung kanilang panalangin. Dahil kung kanina sa verse 7, they think that they will be heard for their many words. Ang sinasabi po dito ng Panginoon sa kanyang mga tinuturuan patungkol sa panalangin, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Hindi po ba ang ganda na makita na kapag tayo lumalapit sa Panginoon, nagsisimula ka doon sa kalagayan na alam mo na Lord ang aking panalangin bago pa man to banggitin. Pero bakit mo sinasabi yung panalangin mo kahit alam naman na pala ng Ama mo na nasa langit?
panalangin mo. Dahil meron po ding principle na tinuturo ang Bible. Kung mapapansin niyo po sa Mark 11, binabanggit po doon na when you pray, ask, and you shall receive. Meaning to say, meron tayong pribileyo at kakayanan na sabihin natin. Pero hindi ka nagsisimula doon sa kalagayan na, kasi Lord, baka hindi mo to alam. Alam na ng Panginoon. Bago ka pa lumapit, bago mo pa banggitin yung mga panalangin sa iyong bibig, alam na yun ng Panginoon. Pero ang tanong, bilang mga prayer ministers, gaano ka kasigurado na yung ama mo na nasa langit, alam niya na yung panalangin na meron ka? Dito po yung ang ganda po dong sinabi na your father knows. Yung your father, i-explain na po natin to next week doon sa prayer po na itinuro ng Panginoong Hesus. Dahil po yung pribileyo na matawag natin ang Diyos, ang Ama ng Panginoong Hesus na Ama din natin, yun ay pribileyo na isinare niya sa atin. Dahil tayo yung mga tagapagmana sa kaharian ng Panginoon. Ganun pa man, dito po tayo magtatapos sa verse 8 na to. So, ang pinag-aralan po natin ay mga foundation or pinaka-basic, introduction sa panalangin, ano ang panalangin, bakit nananalangin, kailan nananalangin, kailan nananalangin at bakit nananalangin. And sa susunod po yung how should we pray. Kasi dito na po, dahil sa nabura na sa blackboard at whiteboard yung mga nakasanayan ng taong panalangin, papasok tayo dito sa kilala sa mga Protestant, sa atin na mga branch ng Protestant, yung the Lord's Prayer. Or sa Catholicism po, ito yung mas kilala na Our Father. At pwede ding the model prayer. Ganun pa man, ito po yung pag-aaralan natin next week. So, pagpalain po tayo ng Panginoon at God bless po.